alam po natin bakit natin dapat labanan ang distortion, distraction at deception. Alam mo ninyo, yung pagka kayo ay nagsusubaybay sa traditional media, makikita mo yung traditional media bahagi ng distortion, distraction at deception. Tama po yung naririnig ninyo. Bahagi sila ng distortion, distraction and deception. Lagi po nilang pinag-uusapan at ibinabalita yung mga maling pahayag at pananalita ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero hindi po nila ibinabalita yung karumal-dumal na illegal, immoral, unlawful, unconstitutional at criminal 2025 budget. Hindi po nila binabalita yung higit na talamak na korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. Hindi po nila binibigyan ng pansin at diin yung 60 billion pesos na PhilHealth Fund na kinuha ng Marcos administration. Ganon din ho, at marami na po tayong nakakausap na malalaking business organization. Sila'y nababahala dahil hanggang sa ngayon, wala pong paliwanag doon sa tinatawag na 117 billion pesos na pondo naman ng Philippine Deposit Insurance Corporation. At hindi rin nabibigyan pansin at hindi binibigyan daan yung 6.352 trillion pesos budget natin ngayon 2025. Tahimik po ang pamahalaan ni Bongbong Marcos at marami pong nagsasabi ay malaking bahagi po ng budget ng pera for this year's 2025 budget na kini-question po natin sa Korte Suprema ay nailabas na ng mga line agencies. Ito po'y nakakabahala sapagkat baka mamaya ay mag-issue nga ng temporary restraining order ng injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget na ilabas naman lahat ng pera ng gobyerno. Okay mga ka-idol, mga Karme Boys, hindi pa nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe please. Maraming salamat sa mga solid Duterte. Paki-subscribe. Ito panoorin natin si Attorney Vic Rodriguez. At mga ka-idol, mga Karme Boy, huwag natin kalimutan ang Team Suka. Ay ito lang sa kalam. Ito lang pinakamalakas ngayon, Team Suka, PDP laban. Iboboton natin ang Team Suka. Panoorin natin si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez, 56 sa baluta. Huwag natin kalimutan. Ito na, panoorin natin tuloy-tuloy. Yung lagi po nating sinasabi, kasabihang Pilipino, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Tama. Kaya sana ay mapansin ng Korte Suprema yung tinatawag nating urgency ng aksyong ito na amin pong i-file sa Korte Suprema. Yung petition for certiorari and prohibition na agaran sana nilang dinggin at kung maaari ay mag-issue ng TRO. Huwag na nating antayin na mailabas pa yung pera, kundi baliwala yung TRO eh. Ito po yung nagiging estilo ngayon, pati sa pangangampanya. Ang dami kong pinuntahan na sa ating pag-iikot at lalo na nung nagsimula po yung official campaigning, ang sabi ko nga kami dito sa Duterte senatorial candidates, kami ay ayaw namin ng negative campaigning. I personally, hindi po ako believer ng negative campaigning sapagkat every time na nabibigyan ako ng pagkakataon, kagaya po pag tayo nagla-live, alam ko na mas gusto ninyong marinig yung issues na bakit ako naririto sa harapan ninyo, bakit ako nagsusulong ng aking advokasya, kami sa Hakbang ng Maisog, nananawagan for transparency, accountability, peace and security, at hindi kung bakit tayo kailangan makipagbangayan. Kinakailangan sabihin natin, bakit ninyo ako dapat pahiramin ng inyong sagradong mandato? At kung ako'y nararapat na pahiramin ng inyong sagradong mandato, bakit ninyo ako dapat ikampanya? Ito ang layunin ng isang kampanya pagka may eleksyon. Hindi yung inaatake tayo ng ating mga katunggali, unprovoked, uncalled for, bigla na lang tayong inaatake at kung ano-anong sinasabi. Alam mo ninyo, bago tayo umatake, bago nyo atakihin ang Duterte senatorial candidates, kailangan siguro balikan natin ano ba yung issues ng gobyernong ito. Unang-una, yung higit na talamak na korupsyon.
Pangalawa, yung paglaganap ng kriminalidad at ang paglaganap ng droga. Yan ang sagutin natin. Hindi yung magne-name calling, hindi naman namin sila pinapansin, kami umiikot. Tangan-tangan yung mga mensahe namin, yung plataforma namin, kung anong nais namin gawin, at kung bakit dapat ninyo, ako personally, I will only speak for myself, dapat ninyong pahiramin sana ng inyong sagradong mandato. Subalit, sabi ko nga, huwag tayong pumayag i-gaslight ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung they will change the narrative. At yan nga po, yung distortion. Pilit nilang binabago ang katotohanan. Ang issue po ngayong midterm ay korupsyon, inflation, droga, kriminalidad. Ito po ang issue. Ang issue po, higit na mahirap ang buhay ng mga Pilipino ngayon, higit na mahal ang presyo ng pagkain, higit na mahal ang presyo ng bilihin kesa noong 3 years ago nung nagsisimula ang Marcos administration. Yan ang issue. Huwag po tayong padadala sa distortion, huwag po tayong padadala sa distraction. Pansinin niyo yung mga mainstream. Ang ibinabalita yung impeachment. Hindi nila binabalita yung illegal, immoral, invalid, unconstitutional at criminal na ginawa sa ating mga Pilipino. Itong 2025 budget, yung punong-puno ng blanco, yung Bicameral Conference Committee report na nagkakahalagang 241 billion pesos. Yung incompetence ng Marcos administration, yan ang dapat natin pag-usapan. Huwag tayong padadala, pati yung deception. Huwag tayong padadala. Batiin ko lang muna. Si Melay Uy, good afternoon, Attorney Vic Rodriguez watching from Saudi Arabia. Maraming salamat. Melay Uy, huwag niyong kalilimutan. Number 56 po sa Balota, Senador. Si Renz Legada, God bless po, Attorney Vic Rodriguez. Kay Alma Cabrera, watching from Lanao del Norte. Kay Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa Balota, salamat po. Request for shoutout, Mr. Roel Mendoza. Nagpagawa po siya ng t-shirt for Attorney Vic, color yellow, kasi proud Tomasian siya. Oy, maraming salamat sa iyo, aking kapwa Tomasino, ang aking kapwa Tomasian sa iyong gininto ang puso at pagsuporta sa ating kampanya. Shout out to Luis Ismael and Caroline Martos, parking teller and security guard sa isang mall sa Makati. Hello Luis at Caroline. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At kay DL Young Hasbi from Holosulu po, maraming salamat. Kay Gracia Digal, ikaw ang aming iboboto at ilalagay ka namin sa Senado. Maraming salamat, Gracia. Sana sa tulong po ninyo ay maghatid kayo ng mga bagong katulad ko sa Senado ngayong 2025. So balik po tayo. Kaya po fight distortion, fight distraction, and fight deception. Distortion sapagkat ang issue po talaga rito yung incompetence, yung labis na kapalpakan ng gobyerno. Dapat talaga mga kababayan, mga ka-idol, mga karumeboy, ganitong mga abogado dapat talaga dalhin natin sa Senado. Ito ang pinaka-importante kasi hindi mga mangmang pagdating doon sa Senado. Hindi lang kay umupo, pagdating doon nakaupo na, nagpakintab lang sa upuan ang kanilang mga puwit. Ito mga abogado ay talagang marunong gumawa ng sarili batas. Kasi abogado sila di ba? Ibubuto natin itong lahat ng PDP. Siyam lang naman to. Popuin natin yan sa Senado para mabago, mawala ang corruption dyan sa Senado. Attorney Vic Rodriguez, Attorney Marcolita, Attorney Bundok, ayun, yung mga attorney pa dyan, sila si Attorney Raul Lambino, attorney pa dyan yung taga-Bisaya, taga-Negros ba yun? Ni Bongbong Marcos. Yan po ang issue. Marami pong nagmensahe sa akin, yung ating pong mga kababayan dyan sa Bicol, sa Naga, sa Legazpi, sa Calamba. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nais po nilang balikan ko yung diniskurso natin, yung itinigil ang biyahing Bicol. Wala na po kayong masasakyang tren mula Tutuban papuntang Calamba at Calamba biyahing Bicol. Bakit? Tinigil po yan.
ng Bongbong Marcos administration. Wala na pong biyahe since April 2024. Mag-iisang taon na pong pinutol ang biyahe ng Tutuban papuntang Calamba at Calamba papuntang Bicol. Bakit? Bakit? Hindi ko rin lubos maisip. Bakit pinahihirapan kayong mga Bicolano? Tatandaan natin, wag natin palagpasan. Sabi ko nga, labanan natin ang distortion. Labanan natin ang distraction. Labanan natin ang deception. Pag-usapan natin ang issue. Pinahihirapan ang mga taga Bicol. Tinigil po yung biyaheng Bicol. Wala na pong biyaheng Bicol ngayon ng PNR. Bakit? Kinalas nila ang release ng tren. Binaklas yung release ng tren. Binaklas yung release ng tren dahil daw po i-improve nila ang serbisyo at biyahe ng PNR. Tapos na ho ang kanilang termino, hindi po maibabalik yung biyaheng Bicol mula Tutuban papuntang Calamba, Calamba papuntang Bicol. Hindi po magaganap yan. Bakit? Hindi po nila linipat yung bagon, yung mga tren. Yung mga tren at saka yung bagon, yung tinatawag nilang rolling parts ng PNR, iniwan po nila lahat sa Tutuban. Iniwan nilang nakagarahe sa Tutuban, wag na sabi, maganda pa ho yung nakagarahe. Iniwan nilang nakatambak sa Tutuban, tapos kinalas nila ho yung release ng tren. Hindi ho ba incompetence ang tawag doon? Paano mo ngayon ililipat yung mga tren, yung mga Grabe na talaga ito kagaguhan ni administrasyon ni Marcos Jr. Ultimo train, papuntang Bicol. Wala na, pinutol na pala. Matindi ito talagang pasabog ngayon ni Atty. Vic. Grabe na talaga itong administrasyon. Kawawa ang taga Bicol. Sa halip nga mayroong train, madali lang sila makapunta ng Bicol dahil sa train. Ngayon, pinutol na umano. Wala ng biyahe. 1 taon na pala, mga Karom Iboy. Grabe talaga. Marami na talagang mga kalokohan itong administrasyon nito. Grabe na, huwag na niyo sana iboto mga yan. Yung team isinusuka, huwag niyo iboto. Sana pasok sa inodoro yung team sinusuka, team ni Ngagba, no? Huwag niyo iboboto, mga kababayan, mga Karom Iboy. Sana magising kay mga Pilipino. Hindi porket kay mga sikat iboboto ninyo. Dahil pagdating sa Senado, wala talaga ang ating bayan na Pilipinas. Kawawang kawawa talaga ang ating bansang Pilipinas. Tuloy natin panoorin si Atty. Vic Rodriguez. arrow trains natin mula Tutuban papuntang Calamba. Wala na daw, ha? Sabi ko nga, siguro buhatin nila. Balikatin nila, buhatin nila mula Tutuban hanggang Calamba. Hindi po nila naisip yun o sadya nilang sinadya para po yung 26,000 daily commuters, 26,000 daily commuters po ng PNR ay dislocated. Wala pong masasakyan yan. Magbubus yan, mag-UV Express, mag-Grab, yung mas mahal. Yung mas mahal na mode of transportation. Ganyan po ang klase ng pamunuan meron tayo ngayon. Ito po yung katotohanan. Binaklas sila yung release nang hindi linilipat yung mga tren at bagon from Tutuban to Calamba. Kaya po wala nang biyahe ngayon dyan. Kahit tumayo kayo dyan sa gilid ng Osmeña Highway, wala na po kayo makikitang tren na bumabaybay mula Tutuban papuntang Calamba. Bakit? Tinanggal po nila yung release. Tinanggal nila yung release nang hindi linilipat yung mga tren at bagon. Kaya pinahihirapan yung ating mga kababayan na taga-South. Ay, mga taga-Calamba, taga-Lucena, taga-Bicol. Tatandaan nyo hindi ko rin maintindihan bakit tila galit na galit sa mga Bicolano ang administrasyong ito. Tatandaan nyo, yung huling bagyo, yung sinasabing bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control funds, huwag rin po ninyong kalimutan yan nalubog kayo dyan sa Bicol. Ilan ang namatay? 200 inosenteng Pilipino. Ito ho kasi yung issue Hindi yung kung ano-anong panlalansi, panlilinlang, pangbubudol ng tansong administration na ito. Itong pag-usapan natin sapagkat mahalaga po na nagkakaintindihan tayong lahat.
what is in store and what is at stake for our country this midterm. Ang kapal na talagang mukha nito ni yung Pangulo ninyo. Grabe, walang malasakit talaga ito sa mga Pilipino. Ang usapin po ngayong midterm election, Marcos, bukod ano sa ba mga nangyari kwalifikasyon ng kandidato, ay kung kayo ba ay sang-ayon, natutuwa at pabor sa 3 taon na baluktot na pamumuno ng Marcos administration. Ito pong midterm ay parang referendum. Referendum ito kung kayo sang-ayon o hindi. Ngayon, kahit po ano ang pag-aking diskurso at paghatid sa inyo ng tamang impormasyon, kung kayo po ay nagsasabi na higit na magaang ang buhay ngayon kesa 3 years ago, kung kayo po ay magsasabi na higit na mura ang presyo ng pagkain ngayon, higit na mura ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon, higit na mas malakas ang piso kontra dolyar ngayon, higit mababa ang inflation ngayon kesa nung bago maging presidente si Bongbong Marcos, wag nyo na po kaming tingnan, wag nyo na po akong tingnan. Subalit kung kayo ay katulad ng higit na maraming Pilipino na halos wala nang maiuwi na pagkain dahil paliit ng paliit yung halaga ng kanilang sinasahod dahil pataas ng pataas ang ating bilihin, bay mag-isip-isip po kayo. Itong halalang ito ay referendum. Kung sang-ayon kayo sa baluktot na pamumuno na magpatuloy pa ng 3 taon o labanan natin ang korupsyon, ang droga, ang kriminalidad, ang inflation, ang kawalan ng trabaho at kagutuman. Bay tingnan po ninyo itong Duterte senatorial candidates. Ito po ang magdadala ng posibleng pagbabago ngayong 2025. Kaya Cherry, looking forward to meeting you here in Digos, Davao del Sur po. Maraming salamat Cherry, number 56 secured. Salamat po. Kay RC watching po. Ayun mga kaidol, mga karong iboy, hirap na nga ang trabaho, gutom na, walang pangbili ng bigas, walang pambiling ulam. Yun pa ang ginagawa sa administrasyon, ang daming palpak talaga. Buti na lang, mayroong Vic Rodriguez nga handang i-expose ang mga nalalaman dito kay Marcos Jr. Tandaan ninyo, mga kababayang Pilipino, malapit na ang eleksyon. Iboboto natin ang tamang pagboto, PDP laban, vote straight, and ito nga, Team Suka ang sakalap. Huwag iboboto ang Team Isinusuka. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, Rom Iboy, paki-subscribe, paki-pindot, paki-share. Bye-bye, mabuhay tayong mga Pilipino.